Umpisahan po natin ang balitaan sa good news para sa mga kapuso nating motorista. May inaasahang big-time oil price rollback sa susunod na linggo. Sa pagtataya po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy base po sa 4-day trading, posible ang bawas presyo ng 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 90 centavos naman hanggang 2 pesos and 10 centavos ang nakikitang bawas sa kada litro ng diesel. Para naman sa kerosene, 2 pesos and 35 centavos hanggang 2 pesos and 40 centavos ang inaasahang rollback sa kada litro. Pwede pang magbago yan, depende sa huling araw ng trading ngayong Biyernes. Kabilang daw sa mga nakaapekto sa bawas presyo ang lumalala umanong outlook sa global economy at ang pagtaas ng halaga ng piso. Arestado sa isang checkpoint sa Taguig ang isang rider na magde-deliver ng illegal na droga sa Metro Manila at Laguna. Ang naarestong suspect aminadong nagawang krimen dahil nawalan daw siya ng trabaho. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Tatakbo! Tayo! 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 Ba't ka tatakbo? Ha? Kuha ang video na yan sa checkpoint sa bahagi ng JP Rizal Extension sa Barangay Sembo, Taguig City nitong Miyerkules ng madaling araw. Ang lalaki, itinimbre daw sa mga pulis na may dalang droga. May anonymous na informant nag-text sa hotline namin dito sa presinto na may nagtatransport daw po ng illegal na droga. Ang gamit daw po na kulay puti na basag ang plate number. Para maberipika ang timbre, agad daw naglatag ng checkpoint sa lugar ang mga pulis hanggang sa maispatan nila ang motor. Nang lapitan ng isang pulis, bigla raw humarurot ang motor hanggang sa bumangga sa signage ng PNP at natumba. Dito na inaresto ang suspect. Nakuha sa kanya ang nasa mahigit 3 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana at mga disposable vape na may laman umanong cannabis oil. Gayun din ang ilang jelly bean na isa raw uri ng party drug. Kinukuha niya to sa Pasig, may nagbubuk daw sa kanya, hinahatid lang raw sa harap ng subdivision, then babayaran lang daw siya ng 1,000 per head kung saan niya dinideliver. Ayon sa suspect, ede-deliver daw sana niya ang mga droga sa Mandaluyong at Laguna. Kwento niya sa pulis, mag-iisang buwan pa lang siyang nagde-deliver ng mga ito matapos mawalan ng trabaho. Sa call center po ako dati talaga. Na-dissolve po kasi yung account namin. Tapos yung nag-rider po, nakilala ko po yung supplier ng marijuana. Pero yung real name niya hindi ko po alam. Pero yung mukha niya po, kabisado ko po. Marami raw siyang kapwa motorcycle rider na kinokontrata ng kanyang source. Patuloy na inaalam ng motoridad kung sino ang binabanggit na source ng suspect. Nakikipag-coordinate po ang ating Station Drug Enforcement Unit sa SDU po ng Eastern Police District as well as po sa Region 4A po. Since tukoy naman na po natin kung saan po yung kinukuhanan niya and na-validate na din naman po natin yon. Sa ngayon po ay tinitignan na lang po natin kung ito pong tao na nabanggit po nitong suspect ay siya po talaga. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, muli magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ang hanging habagat. Sabi ng Pag-asa, apektado po ng monsoon rains ang Luzon at Western Visayas. Mga local thunderstorm naman ang aasahan sa iba pang panig ng bansa. Patuloy na lumalayo sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Maria. Sa mga susunod na oras, uulanin ang malaking bahagi ng bansa, base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa bandang hapon at gabi ngayong weekend. Posible po ang heavy rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang ilang panig ng Metro Manila ngayong weekend. Ingat po tayo mga kapuso. Pina-freeze ng Court of Appeal sa mga bank account at ari-arian ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Sakop ng freeze order ang 10 personal bank accounts ng pastor, 7 real property, 5 sasakyan at 1 aircraft. Pati ang 47 bank accounts ng KOJC 16 na ari-arian at 16 na sasakyan. Pina-freeze din ang mga account at ari-ariang nakapangalan sa Suara Sug Media Corporation na nagpapatakbo sa Sunshine Media Network International o SMNI. Gayon din ang mga account at ari-arian ng Children's Joy Foundation na itinayo ni Kibuloy. Ayon sa abogado ng pastor at ng KOJC, hindi muna sila magkokomento hanggat wala pa silang nakukuhang kopya ng freeze order.
Sabi naman ng abogado ng SMNI, nirerespeto nila ang desisyon ng CA. Maghahain daw sila ng mosyon para bawiin ng CA ang utos o kay hinihiling ng temporary restraining order mula sa Supreme Court. Nahaharap si Kibuloy sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Bukod pa riyan ang patong-patong na kaso niya sa Amerika, kabilang ang sex trafficking, fraud and coercion at bulk cash smuggling. Dati na itinanggi ng pastor ang mga akusasyon. Ayon sa Police Regional Office 11, nagtatago ang pastor sa KOGC compound sa Davao City. Maingat daw sila sa kanilang mga hakbang para walang ibang madamay, kaya umapela sila sa pastor na sumuko na. 2 linggo matapos ang malawakang baha sa Metro Manila, naitala po ang pagdami ng mga tinamaan ng leptospirosis na isinugod sa mga ospital. Sa National Kidney and Transplant Institute, halos 50 pasyente po ang nakakonfine ngayon dahil sa lepto. Kaya pati po yung mga gym ng ospital kinailangang gawin ng leptospirosis ward. May 10 pasyente pang naghihintay sa emergency room na hindi na ma-admit dahil kulang na ng nurse at doktor. Pero sabi po ng NKTI, karaniwan na ito sa ospital pagkatapos ng malakas na bagyo. Humiling na po sila sa Department of Health ng dagdag na 20 nurse at 10 doktor para matutukan ang kondisyon ng mga pasyente. Sa buong bansa, mula po nitong Enero, 162 na ang namatay dahil sa leptospirosis. 67 kaso naman ang naitala mula July 14 hanggang July 27. July 24 po nangyari yung malawakang pagbaha bunsod ng habagat. 1 hanggang 2 linggo naman bago magpakita ng sintomas. Kung lumusong man ho kayo sa baha, may sugat man o wala, ang payo po ng mga doktor ay magpunta agad sa health center at sabihing lumusong sa baha para mabigyan po kayo ng prophylaxis. Nag-enjoy muna sa ngayon si Pinoy gymnast Carlos Yulo kasunod ng kanyang tagumpay sa Paris Olympics. Matapos ang pagdiriwang, ano nga ba ang mga plano ng double Olympic gold champion? Alamin sa balitang hatid ni Oscar Oida. Ang double gold Olympic victory ni Carlos Yulo. Inspirasyon ngayon para sa mga kabataang gymnast. Proud man kami as athletes ng gymnastics kay magaan na gin man recognition ng niya sport and as kami man yung athletes. Isang nagdaog si Kaloy, na-realize ginila nga pwede maglikin siya ang lalaki, pwede man siya nga i-break natin ang gender norms. Ultimate goal na kung ituring ni Carlos ang double gold medal na nakamit niya sa men's gymnastics ng 2024 Paris Olympics. Pero sabi niya sa panayam sa 24 oras, hindi pa tapos ang kanyang pagtahak sa mundo ng palakasan. Wala na po akong hinihiling iba pa ngayon. Sobrang grateful po ako kay Lord na narinig niya po at di niya po ako pinabayaan sa lahat ng mga challenges na binigay niya sa akin. Nag-grow ako. Hindi pa po ako magtitigil. Siyempre gusto ko pa po mag-Olympics sa 2028. Malaki ang pasasalamat ni Yulo sa iba't ibang sumuporta sa kanya, kabilang ang kanyang coach at sa iba pang tumulong sa kanyang training. We did our best sa lahat po ng aspeto sa training and nag-work hard po talaga kami. Marami kaming pinagtanungan ng mga coaches na strategy nila. Pati sa nobyang si Chloe. Naalagaan po yung mental health ko and well-being ko po. Mas nakilala ko po yung sarili ko personally. Through ups and downs po, nandun po talaga si Chloe. At pagdating sa mga gantimpalang alok sa kanya ng iba't ibang institusyon at establishmento, sabi ni Yulo, ako na pong bahala po. May team na rin naman po ako na mag-handle po dyan. Sa ngayon, focus muna si Yulo sa kanyang personal na buhay. Ipagdiriwang muna nila ang nakamit na tagumpay. Pero meron din siyang kailangan pagandaan sa susunod na sabak niya sa gymnastics. Mag-iiba na rin po kasi yung code of points next year. Ayun po yung pag-aaralan po namin and kailangan ko pong mag-adjust. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumilis sa 6.3% ang gross domestic product o GDP growth ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2024. Mas mataas po yan sa 5.8% noong first quarter ng taon, batay po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Yan na rin po ang pinakamabilis sa loob ng 5 nakaraang quarter o mula second quarter ng 2023.
Dagdag naman ng NEDA, mas mataas ang GDP growth ng Pilipinas kumpara sa ilang bansa sa Asia tulad ng Malaysia, Indonesia at China. Sabi ng PSA, pinakamalaking nakaambag sa GDP growth ang industriya ng construction. Nakadagdag din dito ang wholesale at retail trade, maging ang mga financial at insurance activities. Panukat sa ekonomiya, ang GDP na kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong nalikha sa loob ng bansa. 12 Chinese na sangkot umano sa love scam ang inaresto sa Maynila. Naipaalam na sa Chinese Embassy ang pagkakahuli sa kanila. Balitang hatid ni Chino Gaston. Arestado ang 12 Chinese national sa pagsalakay ng NBI Special Task Force noong August 6. Nahaharap sila sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sinasabing ikinulong, sinaktan, tinorture at pinilit manloko online ang Chinese na impormante ng NBI. Ginulpi siya, tinutukan siya ng baril at siya ay kinukuryente. After noon, hiningan siya ng 500,000 pesos in exchange sa kanyang liberty. Ang nabayad lang niya ay 300,000 and after that, siya ay pinakawalan na. At siya ay tinreten na kapag siya ay nagsumbong sa pulis, siya ay papatayin. Sa datos ng PNP, mahigit 21,000 kaso ng cybercrime ang naiulat noong 2023. Mahigit 8,000 naman mula Enero hanggang July 4 ng taong ito. Ayon sa PNP, bumaba na ang mga insidente ng cybercrime. The impact of these initiatives is evident in the reduction of overall crime volume by 14,666 from July 2023 to June 2024. Significant decreases in rape, carnapping, robbery, along with a 21.09% reduction in cybercrime incidents, highlight the effectiveness of our upgraded capabilities and efforts. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang lalaki matapos na pagbabarilin sa loob ng kanyang kotse sa Binmalay, Pangasinan. Sa Lipa, Batangas naman, isang nakaparadang kotse ang nabagsakan ng poste ng kuryente. Ang mainit na balita hatid ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Nag-brownout sa isang subdibisyon sa Lipa, Batangas matapos tumumba ang isang poste ng kuryente. Saktong bumagsak ito sa isang nakaparadang kotse. Mabuti na lang at walang nasaktan sa insidente. Narinig namin, kala namin may na-distressya lang na sasakyan pala yung poste ng bumagsak. Malakas din po yun. Nagkislapan pa raw ang mga kable ng kuryente. Wala naman daw ulan o malakas na hangin nang tumumba ang poste. Umugong, tapos bumagsak na, tapos nag-spark na. Parang basta umugong siya eh. Tapos? Bumagsak na, dagasaan na siya doon. Naialis na ang kahoy na poste sa lugar at napalitan ng steel pole. Inayos na rin ang isa pang nakatagilid na poste ng kuryente sa lugar. Maaari din po yung lumang poste na po siya. Pero most yan ay yung bigat po, yung tension po ng mga linya po na nakakakabit po doon sa ating pong poste. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang kotse sa Binmalay, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nakipagkita ang biktima sa sospek para pag-usapan ang hindi nila pagkakaunawaan. Pagkatapos mag-usap, pumasok na ang biktima sa kanyang kotse. Sinundan siya ng sospek at doon na pinagbabaril ang biktima ng ilang beses. Tumakas ang sospek. Ayon sa pulisya, may isa pang kasabwat ang sospek na inaalam ang pagkakakilanlan. Agents pa rin po yung sospek namin, sir. Pero gumagalaw naman po kami, sir, para magtandag pa rin ng hot pursuit up to this day. Arestado ang 2 babae at isang lalaki matapos salakayin ng mga otoridad ang isang drug den sa Legazpi City. Nakatakas ang isa pang babae. Nakuha sa mga nahuling sospek ang 11 sachet ng shabu na tinatayang nasa mahigit 60,000 pesos ang halaga. According sa mga informant and then ang satuyang confidential informant na makusog duman ang garamitan tuwing may mga sahod na ini. So ang iba nga mga empleyado pa sa tupad, so makamundo, di ba? Inihahanda ang reklamong isasampa laban sa mga sospek. Paul Hernandez ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Pandan, Catanduanes, arestado ang 2 lalaking sangkot umano sa illegal logging. Batay sa report ng pulisya, naaktuhan ng mga sospek na ibinibiyahe ang mga lumber o tabla na walang karampatang dokumento mula sa DENR. Maharap ang 2 lalaki sa kasong paglabag sa Revised Forestry Code of the Philippines. Wala silang pahayag.
Magkakasamuli ang grupong Manibela ng 3 araw na tigil pasada sa August 14 hanggang 16. Protesta nila yan sa pagtutol ni Pangulong Bongbong Marcos sa resolusyon ng Senado na humihiling na pansamantalang suspendihin ang PUV Modernization Program. Lalahok sa transport strike ang kanilang mga miyembro mula sa Metro Manila at mga karating probinsya. Panawagan nila payagang makabiyahe ang mga unconsolidated jeepney lalo't mas malaki raw ang sinisingil ng mga kooperatiba at korporasyon sa mga gustong magpa-consolidate. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na kailangang ituloy ang programa na 7 beses nang napospone o napagpaliban. Inirekomenda ng isang federal grand jury sa Florida sa Amerika na kasuhan ng bribery at money laundering si dating COMELEC Chairman Andy Bautista at 3 iba pa. Ayon po sa US Department of Justice, kaugnay po ito ng pagtanggap umano ng suhol ni Bautista sa kumpanyang pinagbilhan ng vote counting machines noong eleksyon 2016. Mahaharap siya sa isang count ng conspiracy to commit money laundering at 3 counts ng international laundering of monetary statements. Hindi tinukoy ng US Justice Department ang kumpanyang nanuhol umano kay Bautista. Pero ang isa sa 3 pang pinakakasuhan, co-founder ng Smartmatic. Sinisika pa po ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni Bautista kaugnay niyan. Sa isang post sa X o dating Twitter noong September 2023, itinanggi ni Bautista na tumanggap o humingi siya ng suhol mula sa Smartmatic o anumang kumpanya. Bukod sa bayan ng Lubao sa Batangas, nagdeklara na nga rin ng state of calamity ang bayan ng Calatagan. Sa pamamagitan ng pagdedeklara ng state of calamity, mas magiging mabilis daw ang pagpapaabot ng ayuda mula sa LGU sa mga apektadong hog raiser. Pinag-aaralan naman niya ng Lian LGU dahil nagpapatuloy pa ang blood sampling sa mga alagang baboy sa lugar. Sa datos ng Batangas Office of the Provincial Veterinarian, 7 bayan na sa lalawigan ang apektado ng ASF. Hinihipitan na ng Department of Agriculture ang border control at patuloy ang isinasagawang pag-secure ng bakuna. May plano na raw ang Energy Regulatory Commission para mapababa ang singil sa kuryente sa bansa. Kasunod po yan ng pagsita sa Kamara tungkol po sa dagdag bayarin ng kuryenteng hindi naman kinukonsumo ng mga customer. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa pagtalakay ng Kamara sa panukalang budget ng Department of Energy, inireklamo ng ilang kongresista ang mahal na singil sa kuryente sa Pilipinas. Mahigit 10 piso kada kilowatt-hour ang average ayon sa kinatawan ng Baguio City. Mas mahal pa sa singil sa Thailand, Indonesia, Vietnam at Malaysia. Ito po isang nakakapag-discourage sa mga investors. Kailangan itong presyo natin ay at par with the other ASEAN countries. Sabi ng Energy Department, sa ibang bansa kasi ay sinasalo ng gobyerno ang bahagi ng singil kaya mas mura ang ipinapasa sa mga consumer. Bukod dyan, since they produce oil, they produce natural gas, and they produce coal, what they do is they require the coal suppliers to give domestic generators a lower price than what they charge for export. inireklamo rin ang pagpapasalo sa mga customer ng systems loss o yung sayang na kuryente na hindi nasisingil tulad ng ninakaw sa mga jumper o pagkakamali ng pasa ng metro. It is an added cost. Ang taas-taas na nga po. Sagot ng ERC, may limitasyon ng mga sayang na kuryente na pwedeng ipapasan sa mga customer. 5.5% is the cap for systems loss. So pag po may losses pa beyond that, that means they have not been upgrading their lines. Aakuin po nila yung halaga. Pinag-aaralan na rin daw ng ERC kung pwedeng exempted sa VAT ang systems losses at iba pang nasa electric bill. The study focused on particularly the possible exemption from VAT of systems loss, lifeline rate subsidy, and senior citizen discount subsidy. Tiniyak ng DOE at ng ERC na patuloy nilang sinisikap na mapababa ang singil sa kuryente. Katunayan, may mga reforma raw silang inirerekomenda at mga hakbang na ginagawa. Halimbawa, may plano na silang gawin sa mga nasisingil na multa at penalty na hindi lang nila balak taasan. Redirect those fines and penalties to lowering the rates instead of remitting all our collections to National Treasury.
Kabilang sa pinarurusahan ay ang mga electricity company na sobrang maningil. Kaya patuloy raw ang audit sa kanilang power rate. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa video na yan sa Oklahoma sa Amerika, kita ang 2 alagang aso sa sala ng isang bahay. Ang isa sa kanila, pinaglalaruan at nginangat-ngat ang isang power bank. Maya-maya, kumislab ang power bank at nagliyab ang higaan ng aso. Lumaki pa ang apoy at kumalat sa ibang bahagi ng bahay bago naapula. Ligtas namang nakalabas ang mga alagang hayop. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte tungkol po sa ilang issue gaya po ng pagbawas sa kanyang security, paggamit ng budget, pati na ang pag-resign niya sa DepEd. Wala pang komento ang Malacanang sa mga sinabi ng bise. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Ngayon lang muli nagpaunlak ng panayam ang Vice Presidente matapos ang formal na i-turnover ang pamumuno sa DepEd. Ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete, hindi pa raw niya kayang isa-isahin. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason at iba-iba siya kategorya. Merong personal, yung sa aming dalawa lang, merong DepEd, merong budget, at merong sa bayan din. So medyo mahaba yung listahan and sa pangayon hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo kapag ready na. Someday hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras na yon. Pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito na may kaugnayan sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta, wala akong nakitang pagbabago. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay BBM po, ma'am? Oh, hindi na kami nagkita at hindi na kami nag-usap ni President Marcos. So wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Ngayong wala na siya sa poder ng administrasyon, tila mas malaya nang nagsasalita ang Vice Presidente. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko, yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho at hindi tapat sa pagsisilbi sa tabayan. Yung frustration ko as a Vice President and as a Filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko. Sinabi ko naman noon, di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa oposisyon, hindi politika, kundi para sa bayan. Ikinagulat naman daw ni VP Sara ang survey ng Okta Research kung saan bumaba ang bilang ng mga Pilipino nagsasabing pro-Duterte sila. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro-Marcos ka ba or pro-Duterte ka ba? Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro-Marcos ka or pro-Duterte ka. Dapat siguro nilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yun lilipat doon sa pro-Pilipinas. Mababasa mo naman kaagad ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power.
Kinumusta din namin ang bise kung kumusta ang kanyang seguridad ngayon. Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. Sa ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? Yes po. This is not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa iba pang balita, nagsisimula ng maglagay ng oil spill boom sa ilang bayan po sa Pampanga. Bilang paghahanda na po yan sa posibilidad na maabot din ang probinsya ng oil spill mula sa Bataan. Tulong-tulong sa pagbuo ng oil spill boom ang mga volunteer, PCG, DENR at mga miyembro ng provincial government. Prioridad daw na lagyan ang mga coastal area sa mga bayan ng Lubao at Sasmuan. Ito raw kasi ang malapit sa pinaglubugan ng MT Terra Nova sa Limay. Mula po nitong Miyerkules, mahigit 1,100 oil spill boom na raw ang nabubuo. Bukod dito, isinailalim na rin sa testing ang mga seafood na mula naman sa mga fish pond at dagat sa probinsya. Thank God it's Friday na mga mare at pare! Ipinalabas sa Cinemalaya Big Screen ang ilang award-winning at tatak world-class documentary ng Eyewitness. Kabilang dyan ang Boat to School ni Howie Severino, pati na ang iconic Ambulansya de Paa ni Cara David. Present ang mismong mga batikang journalista sina Howie at Cara para sa kani-kanilang talkback sessions. Nagka-screening din sa Cinemalaya 20 ang Eyewitness documentary ni Mav Gonzalez na Sisid sa Putik. Gayon din ang Bawat Barya ni Atom Araulio. Mula England, balik bansa ngayon ang half-Pinoy na rugby superstar na si Marcus Smith. Kasama ang kanyang kapatid at iba pang coaches, libre nilang tinuturuan ang mga batang atleta sa Quezon City. Ang Sports Bites hatid ni Bam Alegre. Rugby Union, pisikalang sports na pinsan ng soccer at American football. Tagisan ng lakas, liksi at bilis. Sa Inglaterra, maningning ang bituin ngayon ng 25-year-old rugby superstar na si Marcus Smith na proud to be Filipino. Very proud, to be honest. Brothers and I were born here in Makati, lived here for 8 years, so we have a close connection growing up. My mom always instilled good family values. Balikbayan si Marcus ngayon para makipag-bonding sa mga batang atleta sa Payatas, Quezon City. Sa libreng clinic, itinuro niya ang world-class niyang talento bilang fly half ng Koponang Harlequins mula sa top-level league na Premiership Rugby. So ngayong umaga, tuturuan tayo ni Marcus ng basic rugby skills. So which skill would it be that you will be teaching us today? I'll just show you a spin pass. So the pass we use of right and left hand, it's just a basic one, like this. You have to get it spinning. So how do I do it? So spin it, yeah, perfect. Yeah, really, yeah, very good. Galing. Ang Payatas Sports Center, safe space para sa mga batang ito na namulat sa pangangalakal para magkaroon sila ng pagkakataon. Isa ang athlete coach na si Ronalyn Lagata sa mga nakaahon mula sa kahirapan sa tulong ng sports. Nagkaroon ako ng chance na maging varsity player sa UST, and then nagkaroon ako ng chance na ayun po, makalabas dito sa Payatas. Kasi syempre yung buhay namin dito sa Payatas hindi naman po madali. Mostly yung mga tao talagang sa kalakal talaga yung buhay. Tag team si Ronalyn at Marcus sa pag-train sa mahigit 30 bata dito sa Payatas Sports Center. Mahalaga para kay Marcus na maibahagi ang disiplina sa sports na nakuha niya rin sa nanay na tubong Cagayan de Oro. Ako nangungurot. Nangungurot and I was really strict to them in terms of their education from the very start. Just inculcating in their heads the discipline. Kasama rin ni Marcos ang mga kapatid niya, kabilang si Luke na naglalaro rin para sa Philippine National Rugby Team na Volcanoes. The main thing is just to inspire the young generation in both rugby and soccer.
it's important for us as national athletes to sort of spread what we know, spread the knowledge, the coaching that we've received, and try to inspire the new generations. Sa tulong ng sports na ibabahagi ng world-class rugby superstar na si Marcos sa mga batang atleta ng Payatas ang isang mahalagang aral. Kapag ibinuhos ang buong puso sa isang dedikasyon, posibleng malayo ang mararating. Bam Alegre nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakuha po ng CCTV sa kahabaan ng barangay Tapuak sa Dagupan City. Makikita ang pagdating ng van na biglang bumangga sa nakaparadang tricycle at SUV. Sugatan ang 3 tao. Base po sa investigasyon ng pulisya, nakatulog ang driver ng van na nahaharap sa kaukulang reklamo. Tumanggi muna siyang magbigay ng pahayag sa GMA Regional TV. Nalimas ang abot sa 14 na milyong pisong halaga ng mga alahas mula sa 2 magkatabing tindahan sa Cebu City. Tukoy na ang isa sa mga sospek. Balitang hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang 3 hanggang 4 na armadong lalaki na pumasok sa isang jewelry store sa Barangay Ermita sa Cebu City bandang alas 11 ng umaga. Mabilis na sinimot ng mga suspek ang mga display na alahas. Ayon sa investigasyon, nalimas ng mga suspek ang mga alahas na nagkakahalaga ng 10 milyong piso sa loob lang ng 11 segundo. Napag-alaman na walang security guard ang nasabing tindahan. Anisulod rin sa pagkuha sa mga alahas, tulo. 5 tato sila. Dahil anisulod, tulo lang. Dayon ang usa lookout, ang usa ni balik to pikas sa gitulisan sa pikas ng ahinsya pod. Ang usa diha nagbarog, nagbitbit og taas, nag-ana ba. Nya pag kabantay nako, kay galingkod man ko diha. Ni kuan lang ko, ni tawag ko sa akong magwang diha na bantay noy. Ana ba? Ato pagkuan natanaw nako na murag delikado sad ni dohara akong nabantayan mo. Inatake rin ng mga suspek ang katabing jewelry store kung saan natangay umano ang alahas na nagkakahalaga ng 4 milyong piso. Walang ipinalabas na kopya ng CCTV ang pamunuan ng nasabing establishmento sa media. At hindi katulad ng katabing tindahan, mayroong guard ang tindahan subalit wala siyang laban sa mga armadong suspek. Katong yagi diri maura to pero pag hawa na nila, ako nakitaan mga 5 to 6 katao. Rumisponde ang mga pulis sa lugar pero wala na ang masangkot sa krimen. Base sa nakalap na ebidensya, natukoy na ang pagkakakilanlan ng isa sa mga suspek. Nagkaroon ng robbery hold up dito, may 2 pumasok na sa itong pawn shop, 2 lookout at 2 rin yung pumasok sa loob. So initially, nakikilala namin yung isa doon. So we're still conducting hot pursuit operation at this moment. Ipinag-utos ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa pulisya na lutasin ang kambal na robbery case sa loob ng 48 oras. Alan Domingo ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita sa Metro Manila. Arestado ang isang dispatcher sa NAIA Terminal 1 na nangungutong umano sa mga taxi driver. Ayon sa CIDG, nagreklamo sa kanilang tanggapan ang grupo ng mga taxi driver na nabiktima umano ng suspect. Humihingi raw ng 100 pesos ang dispatcher sa kada taxi driver, lalo na yung mga bumabiyahe pa probinsya. Kung hindi raw magbibigay ang mga tsuper ay hindi niya pinapasakyan ng taxi sa terminal. Batay sa inisyal na investigasyon, third-party contractor ang suspect na nahaharap sa reklamong robbery extortion. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Nakikipag-ugnay na ang CIDG sa pamunuan ng MIA. Inararo ng isang pickup ang ilang concrete at plastic barrier malapit sa kanto ng EDSA, Bansalangin sa Quezon City kaninang madaling araw. 9 na concrete barrier at isang plastic barrier ang tinamaan ng sasakyan. Sugatan ang lalaking driver na umaming nakainom. Galing daw siya sa Caloocan at pauwi na sa Fairview nang mangyari ang aksidente. Dahil dyan, 2 lane ang pansamantalang hindi nadaanan ng mga motorista kanina. Naunsya may ang tangkang pagnanakaw ng hinihinalang termite gang sa isang gusali sa Bacolod City. Ayon sa gwardiya roon, agad siyang tumawag ng pulis nang makarinig ng ingay at mapansin ang bitak sa sahig.
Doon pala dapat dadaan ang mga salarin. Hindi nahuli ang mga suspect. Na-recover namang mga ginamit nilang tools na isa sa ilalim sa fingerprint test. Hinala ng pulisya, target ng grupo ang ATM sa loob ng gusali. Posible raw na pumasok ang grupo sa drainage na may layong halos kalahating kilometro mula sa gusali. Tumanggi magbigay ng pahayag sa GMA Regional TV ang pamunuan ng gusali. Abiso sa mga pasahero ng LRT Line 1, wala pong operasyon sa buong linya ng tren sa 3 weekend ngayong pong Agosto hanggang Setyembre. Hindi muna babiyahe ang mga tren mula po sa San Fernando Po Junior Station hanggang sa Baclaran Station sa August 17 at 18, August 24 at 25 at August 31 at September 1. Sa abiso po ng LRMC, idudugtong na kasi sa Line 1 ang signaling system ng 5 istasyon ng LRT 1 Cavite Extension Phase 1. Kumasa na rin sa viral Just Give Me My Money trend ang Dante Squad. Just give me my money! Unang sumalang si Sixto na sinundan ni Zia at Mommy Marian Rivera. Panghuli at ang nabalagoong ay si Daddy Ding Dong Dantes. Trending ang prank kulitan with almost 14 million views na. Thankful nga raw ang Kapuso Primetime Queen sa kanyang happy family at sunod-sunod na blessings. Last week, simple ang naging celebration at home ng birthday ni Dong. Paano naman kaya ipagdiriwang ang 40th birthday niyan sa Lunes? Aalis kami, di ba? Wala ako dito. Wala. Pahinga lang muna. May pasok din kasi yung mga bata. So, talagang band lang talaga. Walang patid pa rin ang tribute ng fans para kay Carlos Yulo at sa dalawa niyang gintong medalya. Ready nang sumabak sa gymnastics ng 2028 Auralympics ang isang netizen from Negros Occidental. 10% ang tumbling at 90% ang acting. Kaso lang, bakit nahaluan yata ng swimming at piko ang landing? Dahon art for the one and only Carlos Yulo naman ang paandar ni Mary May Dacanay from Laguna. Proud ding ibinida ni Jasper Rabina mula Leyte ang leaf art niya para kay Yulo na naghatid ng pride sa bansa. Patuloy pa rin ang pag-apula sa sunog na sumiklab sa isang warehouse sa Guidote Street sa Balud sa Tondo, Maynila. Mag-aalas 8 kagabi, 15 ang sugatan. Sa ulat ng Super Radio DZWD, hanggang ngayon ay hindi pa rin mapasok ng mga bumbero ang warehouse dahil sa mga nagpuputukang lata ng kemikal na naririnig sa labas ng gusali. Lado ring kumapal ang itim na usok. Ayon sa Bureau of Fire Protection, senyales siya na lumakas ang apoy sa loob. Inaalam pa rin ang sanhi ng apoy. Sa Sagay, Negros Occidental, tumapon sa dagat ang kinakargang molasses sa isang barko roon. Dahil dyan, naging kulay itim ang tubig sa paligid ng Sagay Feeder Port. 300 metric tons na ng molasses ang naikakarga sa MT Mary Queen of Charity nang mapansin ang pagbabago sa kulay ng tubig dagat. Kaya pinahinto muna ang loading operation para hanapin ang tagas. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi naman mapanganib sa kalikasan ang molasses na gawa sa asukal at ginagamit na binding agent sa mga pabrika at minahan. Pinagpapaliwanag na nila ang kapitan ng barko habang sinusubukan pang kunan ng pahayag ang may-ari nito. Sugatan ang 3 construction workers sa Lapu-Lapu, Cebu matapos sumabog ang isang improvised explosive device. Gumagawa na ng post-blast investigation ang mga otoridad upang malaman kung anong klase ng pampasabog ang ginamit. Away sa lupa ang isa sa mga nakikitang motibo dahil kakapanalo pa lang daw sa korte ng may-ari na nagpapagawa ngayon ng private resort. Nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima. Isa sa kanila ang kinailangang maoperahan dahil sa tumamang fragment sa kanyang tiyan. Naka 6th place si Filipino weightlifter Eldrin Ando sa women's 59 kg division sa Paris Olympics. May kabuang nabuhat si Eldrin na 230 kilograms. Na-clear niya sa snatch ang 100 kilograms sa loob ng 2 attempt. Naka 3 attempts naman siya para mabuhat ang 130 kilograms sa clean and jerk. Hindi man naka-podium finish, ito naman ang kanyang personal best record.
Tumaas din ang kanyang rank kumpara noong 2020 Tokyo Olympics kung kailan 7th place siya sa 64 kg division. Naging emosyonal naman ang ate ni Eldrin na nanood ng laban kasama ang ilan nilang kabarangay sa Cebu City. Hiling niya, patuloy pa ring suportahan ng mga Pilipino ang kanyang kapatid. Kaya mo yan, Insik. Kahit matalo, champion ka pa rin sa amin. Bawi na lang next time. Kaya mo yan. Masaya kami kasi wala kang injury. Masaya kami kung anong narating mo ngayon. Inspirasyon ka pa rin ng bawat Pilipino, Sik. Laban lang. Huwag susuko, laban lang. Pambaong weekend good vibes po muna ang bida natin ngayong araw na ito. Isang kasalan moment sa Southern Leyte na kinatuwaan online. Ang wedding proxy, abay, nakalimutan yata ang kanyang role. Si Mecca Gumba at kanyang tito ang tumayong parents sa kasal ng kapatid na si Melody. Matagal na kasi silang ulila sa magulang. Matapos ang Here Comes the Bride eksena, nakalimot yata si Ate Mecca. Imbis na umalalay o maghintay, siya pa ang unang nagmano kay bride. Teary-eyed naman ang ilang wedding guests at netizens sa katatawa. Viral ang video with 1.2 million views. Trending! Happy weekend po sa ating lahat. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.